Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na ayon sa pinakabagong statistics ng New Zealand government, libu-libong Pinoy ang umuuwi na sa Pilipinas o lumilipat sa ibang bansa imbes na manatili sa New Zealand? Oo mga kaibigan, habang patuloy ang pagdagsa ng mga bagong OFW papuntang New Zealand, may malaking bilang din ng mga Pinoy ang nagde-decide na umalis na sa Land of the Long White Cloud. Base sa mga official data at sa mga kwento ng mga Pinoy na umalis na sa New Zealand, ibabahagi ko sa inyo ang 10 pangunahing dahilan kung bakit maraming Pinoy ang umaalis sa New Zealand. Ang mga impormasyong ito ay magbibigay liwanag sa mga hidden realities at challenges na hindi masyadong nababanggit ng mga recruitment agencies. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat dahilan na ito ay maaaring maging gabay sa iyo kung nagpaplano kang magtrabaho sa New Zealand o kung nag-iisip ka na ring umuwi. Pang-una sa ating listahan, ang kakaibang ekonomiya at limitadong industriya ng New Zealand. Ang unang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang umaalis sa New Zealand ay dahil sa kakaiba at hamon ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa mga economic experts, ang New Zealand economy ay nakakaranas ng unintuitive consequences dulot ng pagiging malayo at maliit ng populasyon nito. Ang karamihan ng mga industriya sa New Zealand ay nakasentro sa housing sector na bumubuo ng halos kalahati ng buong economic output ng bansa. Ibig sabihin, limitado ang mga oportunidad sa trabaho lalo na para sa mga skilled na Pinoy na may specialization. Ang mga industriyang lamang na umiiral sa New Zealand ay ang mga talagang kailangan doon tulad ng tourism at local services. Para sa maraming Pinoy professionals, ang limitadong job market ay nagiging dahilan upang maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Pangalawa sa ating listahan, mas mataas na brain drain at pag-alis ng mga skilled workers. Ang New Zealand ay nakakaranas ng mataas na brain drain o pag-alis ng mga skilled at educated na manggagawa. Ayon sa mga ulat, ang malaking bahagi ng mga umaalis ay mga highly productive workers sa simula pa lamang ng kanilang career. Ang pag-alis ng mga skilled workers na ito ay nagdudulot ng mga gaps sa workforce na kalaunan ay pinupunan ng immigration. Para sa mga Pinoy, ang brain drain effect na ito ay nagpapakita na kahit ang mga local na New Zealanders ay umaalis sa kanilang sariling bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang lugar. Kapag nakikita ng mga Pinoy na pati mga locals ay umaalis, nagkakaroon sila ng duda kung talagang maganda ang future sa New Zealand. Pangatlo sa ating listahan, Australia bilang mas magandang alternatibo. Ang Australia ang nangungunang destinasyon para sa mga New Zealanders na emigrate at gayon din para sa mga Pinoy. Ang malapit na political at cultural ties sa pagitan ng dalawang bansa ay nagbibigay daan para sa mga New Zealanders at Pinoy na madaling mamuray, magtrabaho at bumili ng bahay sa Australia. Ang Australia ay nag-aalok ng mas maraming specialized professions at mas mataas na sahod kumpara sa New Zealand. Para sa mga Pinoy, ang Australia ay mas attractive dahil sa mas malaking job market, mas magandang career progression at mas mataas na sahod na sapat para labanan ng cost of living. Ang proximity sa Pilipinas ay isa pang factor na nagpapadali sa pag-uwi at pagbisita sa pamilya. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, sobrang taas na cost of living at housing crisis. Ang New Zealand, lalo na ang Auckland, ay may isa sa pinakamataas na cost of living sa buong mundo. Ang housing crisis ay isang malaking problema kung saan ang mga murang bahay at apartment ay halos wala na. Ang renta para sa isang maliit na apartment sa Auckland ay maaring umabot ng $500 hanggang $800 bawat linggo, na kumakain ng malaking bahagi ng sahod ng isang OFW. Ang presyo ng pagkain, transportation at utilities ay patuloy na tumataas, samantalang ang sahod ay hindi gaanong tumataas. Para sa maraming Pinoy, ang matitipid sa New Zealand ay hindi sapat para sa kanilang pangarap na magpadala ng pera sa pamilya at mag-ipon para sa kinabukasan. Panglima sa ating listahan, hirap sa pagkuha ng residency at permanent visa. Maraming Pinoy ang pumupunta sa New Zealand
na may pangarap na maging permanent resident. Ngunit ang proseso ay naging mas mahigpit at mas mahal. Ang point system para sa skilled migrant category ay naging mas kompetitibo at ang mga requirement ay patuloy na tumataas. Ang mga bayarin ng visa application ay umaabot ng libu-libong dollars at ang processing time ay maaaring abutin ng 18 hanggang 24 na buwan. Ang kawalan ng katiyakan sa visa status ay nagdudulot ng matinding stress at anxiety sa maraming Pinoy. Marami ang napipressure at napipilitang umuwi ng Pilipinas kapag na-expire na ang kanilang work visa at hindi na-approve ang residency. Pang-anim sa ating listahan, napakamahal na dental care at healthcare costs. Ang ika-anim na dahilan na hindi masyadong napag-uusapan ay ang napakamahal na dental care at healthcare costs sa New Zealand. Kung ikaw ay isang temporary work visa holder, hindi ka sakop ng public healthcare system ng New Zealand at kailangan mong magbayad para sa private health insurance. Ang simpleng dental check-up ay maaring umabot ng $150 hanggang $200. Samantalang ang isang root canal treatment ay maaaring magastos ng $2,000 hanggang $3,000. Para sa mga Pinoy na may pamilya, ang mga medical emergencies ay maaaring magdulot ng malaking financial burden. Maraming Pinoy ang natatakot magkasakit dahil alam nilang ang medical bills ay maaaring magpabagsak sa kanilang finances. Ang kawalan ng accessible at affordable healthcare ay isang malaking factor sa pagdedesisyon ng maraming Pinoy na umuwi na lang sa Pilipinas kung saan mas abot kaya ang mga serbisyong medikal. Pang-pito sa ating listahan, recession at economic uncertainty. Ang New Zealand ay kasalukuyang nakakaranas ng economic recession at uncertainty na nagdudulot ng takot at anxiety sa maraming Pinoy OFW. Ayon sa mga economic reports, ang New Zealand economy ay pumasok sa technical recession noong 2023 na nangangahulugang 2 magkasunod na quarters ng negative economic growth. Ang recession ay nagdudulot ng mga company closures, layoffs at hiring freezes. Maraming Pinoy ang nababahala sa kanilang job security at kinabukasan sa New Zealand. Ang economic uncertainty ay nagpapahirap sa pagpaplano ng pangmatagalan, lalo na para sa mga may pamilyang sinusuportahan. Kapag nakikita ng mga Pinoy na ang ekonomiya ay hindi stable, mas pinipili nilang lumipat sa mga bansang may mas matatag na ekonomiya tulad ng Australia o umuwi na lang sa Pilipinas. Pang-8 sa ating listahan, paghahangad ng mas mabilis at dynamic na lifestyle. Ang ika-8 dahilan ay ang paghahangad ng maraming Pinoy, lalo na ng mga kabataan, ng mas mabilis at dynamic na lifestyle. Ang New Zealand ay kilala sa kanyang slow-paced at relaxed na lifestyle na perfect para sa mga gustong mag-retire o magpahinga. Mulit para sa mga ambitious na Pinoy na gustong mag-explore ng mga bagong oportunidad at experiences, ang slow pace ng buhay sa New Zealand ay maaring maging boring at limiting. Maraming Pinoy ang nagsasabing mas gusto nila ang fast-paced lifestyle ng mga lungsod tulad ng Sydney, Melbourne, o kahit sa Metro Manila kung saan maraming mga events, activities at networking opportunities. Ang kakulangan ng cultural activities at entertainment options sa maliliit na lungsod ng New Zealand ay nagtutulak sa maraming Pinoy na maghanap ng mas vibrant na mga komunidad sa ibang bansa. Pang-9 sa ating listahan, stagnant wages sa kabila ng pagtaas ng cost of living. Ang ika-9 na dahilan ay ang stagnant wages o hindi pagtaas ng sahod sa kabila ng patuloy na pagtaas ng cost of living. Bagaman ang minimum wage sa New Zealand ay itinaas sa 22.70 New Zealand dollars ang bawat oras. Aray ko, mababa pa sa minimum wage dito sa Pilipinas. At sa actual naman na purchasing power ng mga manggagawa ay bumaba dahil sa mataas na inflation. Ang mga sahod sa maraming industriya ay hindi tumataas ng proporsyonal sa pagtaas ng renta, pagkain at transportation costs. Parang sa Pilipinas lang, no? Para sa mga Pinoy, ang stagnant wages ay nangangahulugang mas maliit ang natitira para sa savings at pagpapadala sa pamilya sa Pilipinas.
Marami ang nakakaramdam na sila ay nagtatrabaho ng napakahirap ngunit hindi naman umuunlad ang kanilang financial situation. Ang kawalan ng significant wage growth ay nagpapadama sa maraming Pinoy na hindi worth it ang pagstay sa New Zealand. At ang pang-10 sa ating listahan, pangarap para sa mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Panghuli, ang pangarap para sa mas magandang oportunidad sa ibang bansa ang nagtutulak sa maraming Pinoy na iwanan ang New Zealand. Maraming Pinoy ang nakakita na ang Australia, Canada, United Kingdom at kahit ang Middle East ay nag-aalok ng mas magagandang kondisyon sa trabaho, mas mataas na sahod at mas mabilis na path to citizenship. Ang mga bansang ito ay may mas malaking economies, mas maraming job opportunities at mas magagandang benefits para sa mga migrant workers. Para sa mga skilled na Pinoy, ang paglipat sa mga bansang ito ay nangangahulugan ng mas magandang future para sa kanilang pamilya. Ang New Zealand sa kabila ng kanyang kagandahan ay tila nagiging stepping stone na lamang para sa maraming Pinoy na may mas malalaking pangarap. Mga kaalaman na hinog, ang pag-alis ng maraming Pinoy sa New Zealand ay isang komplikadong issue na may malalim na mga dahilan. Hindi ito basta-basta lang. Para sa marami, ito ay isang mahirap na desisyon na ginawa para sa ikabubuti ng kanilang pamilya at sariling kaligayahan. Ang pag-unawa sa mga dahilang ito ay makakatulong sa mga nagpaplano pa lamang magtrabaho sa New Zealand na magkaroon ng realistic expectations at makapag-prepare ng maayos. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapwa OFW o sa mga nagpaplano pa lamang mag-abroad. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.